Hello guys, magandang mayad na hapon. Siram. uh, Dito ko ngayon sa aming kalamansi ulit sa likod. Ikot-ikot lang. Tinitingnan ko kung gaano nakalalaki yung mga bunga. Sa ngayon ganito na siya. Yan. Saktong-sakto ito pang November katapusan siguro, mga December sana. So, sa presyo naman, ang update ng presyo natin ngayon ay unti-unti na ring tumataas. Bali nakaka-30 na ngayon ang kilo. Kasi nga paubos na yung mga bunga. Kunti na lang yung mga natitira kahit sa mga ibang lugar. Kaya pwede na tayong tumaas pa unti-unti ng bunga. So sabi ko sa mga suki na ganoon talaga. Kunti na lang mga natitirang bunga. So sana pagdating ng mga November katapusan o kahit mga December ay piyayaan ng mataas na presyo. Medyo maganda naman yung paglaki ng mga kalamansi natin. Ito mga bunga ng mga hindi nakikita pag pitas. Medyo mailamuno na, madamo. Kasi nga medyo tag-ulan. Pagpaksok, pumapasok yung bagyo. Uso na naman yung sakit. Ay, sipon-sipon ako. Kailan basta sipon-sipon lang. Huwag trangkaso. Dito kasi guys sa area na to, may sobra kaming abono na in-apply sa ibang area. Kaya sabi ko yung sobra, halos isang sako rin yun eh. Sabi ko dito na lang i-apply. Pero sayang naman eh. So, ito na yung resulta ng abono nyo. Yan. Yan o. Malalaki na. Talagang rimpong siya. Yan o. Yan. Yung benta naman ng kalamansi na na-harvest namin ngayon, base doon sa record, sakto-sakto lang din talaga pang pasahod sa mga tao pang araw-araw. Mas okay na rin yun para sa akin, kasi nga kaysa kunin pa sa sariling bulsa, at least ito nakakapagbigay na to ng pampasahod. Siguro sa isang buwan mga nasa kulang-kulang 30 din, yung 30 mil yung expenses. Sama na doon sahod, pagkain, merienda, gasolina ng motor on top down. Kasi halos mga maintain yan eh. 2 tao sa isang araw. Ilan din yun? 350 ang isang araw. Tapos yung buwan na ng tao na regular namin, nasa 9.5 din. So medyo mabigat, pero kaya na siyang supplyan ng bunga ng kalamansi sa mababang presyo. Pero ngayong papasok na yung tag-ubos ng bunga, pataas na yung presyo, tingin ko may matitira din naman sana. So ito talaga hindi maiwasan guys. Yan, yung mga tusok ng insekto, tanggalin na lang natin kagad para hindi na kumain ng sustansya ng tanim. Ito yung mga bunga na hindi tinamaan ng insecticide, o nakapenetrate pa rin yung mga insekto. So dito kasi nagpa-spray din kami ng insecticide, kaya lang pag tag-ulan kasi hindi na nakakapag-spray. Kasi nga mag-spray ka tapos bigla lang ding ulanin, sayang lang, wawash out lang. Ito guys, ang kagandahan sa kalamansi, meron na naman siyang panibagong bulaklak. Yan o. Yan. So, meron siyang
kasalukuyang bunga na lumalaki, and then meron naman panunod. So ito siguro ang pagitan nito guys, mga 2 buwan. Ibig sabihin pag ito na harvest, 2 buwan pa nga antayin o 1 buwan mahigit, harvest naman ito pag magtuloy-tuloy. Yan ang kagandahan sa kalamansi. Hindi tulad ng palay, hindi naman sa dinidiscourage yung sa palay, pero yun ang kagandahan ng kalamansi. Ayan oh, dami oh. Ayan oh. O ito hindi gaano naming inabunuhan, sobra-sobra lang ito. So, siguro may mga natitira pang stocks na fertilizer sa ilalim ng lupa, inulan. So ayan, umepekto na mulaklak. So malalaman natin yan after ng harvest time kung ilang kilos yung ma-harvest no? Tingin ko sa dami ng bunga na to baka more than 1,000 kilos yan dito dito lang sa area na to. Kahit maliliit maliit na puno, daming bunga. Ito pa guys pakita, yan yan sana jumakpat. Sorry, hindi siya jackpot kundi blessing siya ng inalagaan na kalamansi, inalagaan sa abono, sa linis, monitor. Yan mga bagong labas na ng bulaklak ko. Yan kabilaan. Alam nyo naman sa dami ng bayarin natin, utang, loans, kailangan natin extra. Kasi pag hindi, ang hirap ng buhay, mamaupaw kita madali. So, kailangan natin ng extra income. Kasi ang sahod pang-alalay lang naman yun. Ang sahod kasi pambayad lang sa mga loan yun sa mga bills. So kailangan natin ng extra. Yan dami. Actually sa area na to mga nasa 300 kapuno ito 2 taon nata ito ngayong December 9 3. Ayan, 2 taon. Bale ito kasi in advance lang namin yung abono niya, fertilizer. Hindi naman ganun kadami, so mga 50 grams bawat puno. Yan, para hindi naman mabigla. Kasi kung bibiglain mo masakit. Siyempre mabibigla. Parang hindi siya makakabantay. Baka mamatay pa kasi siyempre hindi kaya ng katawan niya. Physical. Supplyan yung mga bulaklak na ilalabas. So kailangan dahan-dahan lang. Slowly lang, smooth lang. Para suwabe. Yan pag-apply ng abono. Ayan siyempre hindi lang naman siya aabonuhan. Kailangan sprayhan mo rin siya ng foliar, insecticide, pesticide, fungicide. Kahit anong brand lang naman yan. Nasa timing lang. Hindi man maubos yung mga insekto, mga peste. Pero at least makabawas. Malaking tulong na yung makabawas. And maliban dun, syempre, maliban sa insecticide. So kailangan din natin ang maintain ng herbicide. Yan, herb. Pang damo. So kasi pag medyo masukal, delikado rin. May mga ahas tulad nakaraan. Nagpa-clearing ako diyan. May tumawid na ahas. Yung tinatawag na balidbidan. So medyo venomous yun. Delikado kung makagat ka. Parang hindi natin 3 cantos medyo maulan na. Kailangan nating bumalik dahil lumabas na rin yung bagyong Christine So sa mga kaibigan natin dyan sa Kamsur, sana ay okay lang kayo. Sana safe kayo. Ingat. Saan talagang buhay. Kami din dati natali rin ng udit. Matindi rin, yun nga, may malakas na hangin. So yun guys, ang aking update sa aming munting kalamansi farm. Actually nag-rent lang ako dito
pag may harvest kami, sinishare ko yung tinatawag na yung third party. Mag-treasure party kami dito. Dalawa sa akin, yung isa sa kanila siyempre. Sa akin din yung gastos, maintenance. Kaya ganun. Parang rent nga, rent. Ganun, labas. Kasi hindi ko naman sariling lupa ito. Lupa ni nanay tsaka ni Uncle Jun. So kailangan din magbayad ng parang rent. So, yun naman na guys, ang update sa aming munting kalamisan. Salamat sa farm. Ingat kayo. Peace out. Bye bye.